Wala na po ang bagyong Maymay at nakalayo na rin ng ating para ito nga pong Typhoon Dolphin. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang pagpapaulan ng habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Aalamin din natin kung may panibagong bagyong paparating nga ba sa mga susunod po na mga araw. Pero bago ho natin simulan, syempre huwag niyong kakalimutan ho na i-like, i-subscribe at i-share po ang ating update para mas marami pong makapanood sa lagay ho ng ating panahon. Ito po muli si Kuya Francis, ang inyong araw-araw na weather forecaster, tagapaghatid ng balita sa lagay ho ng ating panahon. Ngayon, naalamin muna natin yung pinaka-latest na update na inalabas po ng Pag-asa. Bagamat wala na ho tayong bagyo at nakalayo na yung Typhoon Dolphin, nandyan naman ang epekto ng habagat o southwest monsoon. Unahin muna natin dito sa tinatawag natin na forecast weather condition. Sa area ho ng Occidental Mindoro, sa may area ng Zambales at Bataan, ang weather condition ho dyan ay yung tinatawag natin na monsoon rain o yung mga ulan na mayat maya, no, lalo ho sa hapon at sa gabi. Dahil po yan sa habagat o southwest monsoon. Kaya yung mga area dyan, mag-ingat sa banta ng mga pagbabaha sa mababang lugar at landslide po sa mga landslide prone area. Sa area po ng Metro Manila, sa may bandang Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, kasama ho ang Abra, Benguet, Tarlac, ang Pampanga, Bulacan, Rizal, Cavite at Laguna, kasama ilang bahagi ng Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Ang weather condition po dyan, same din po, monsoon rains po, no, o yung mayat-mayang pag-ulan din. Kaya nga alanganin din kung maglalaba tayo at magsasampay tayo sa labas, sigurado mababasa din yan ng ulan. Hintayin muna natin sa update na mawala po yung epekto ng habagat. Sa area po ng Batanes at Babuyan Island, makakaranas po ng cloudy skies dahil po sa buntot ng Typhoon Dolphin. Pero hindi naman masyadong makakaranas ng mga pag-ulan. Medyo maulap lamang, pero bandang hapon may mga kaunting tsansa pa rin ng mga pag-ulan. Sa nalalabing bahagi ho ng Luzon at Visayas ay mag-ingat din tayo sa banta po ng southwest monsoon o hanging habagat. Sa parte naman po ng Mindanao ay ang pag-iingatan naman natin dyan, yung tinatawag ho natin ng mga localized thunderstorms. Ang local thunderstorms natin, madalas ho sa hapon yung nagpapaulan at inaabot minsan hanggang sa gabi. At meron dalawang kategorya. Merong mahinang thunderstorms na merong 30 minutes hanggang 45 minutes ang dami ho o lakas ng ulan. Yung severe thunderstorms, medyo mahaba, 1 hanggang 2 oras at yung malabagyo talagang epekto nito. Kaya tutukan naman natin yung dami ng mga pag-uulan na mararanasan po dahil sa habagat. Pero bago yon, marami nagtatanong sa atin, no, gaano nga ba katagal ang magiging epekto ng habagat o southwest monsoon sa kanlurang bahagi ng Luzon at Visayas. Ito po, no, simula kasi ng pinalakas po ng Typhoon Dolphin, itong habagat o southwest monsoon, hindi po yan agad hihina paglipas ng ilang mga araw. Bago mangyari yung tinatawag natin na monsoon break, kinakailangan walang bagyong pumasok sa loob ng 3 hanggang 5 araw na malakas sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility. Ngayon po, kung may panibagong bagyong mabuo at pumasok sa ating par, magtutuloy-tuloy ang lalakas ng habagat, hindi po mawawala ang kanyang epekto. So ngayon, sa pinaka-latest na update na inilabas ho natin, aabot po hanggang sa 3rd week po ng August o mas mababa pa dyan, mananatili pong epekto ng habagat o southwest monsoon. Actually, medyo matagal yon, kaya nga yung mga paalala ko lagi dapat sinusunod po ninyo. Ngayon, alamin natin yung mga dami ng ulan o yung heavy rainfall warning ngayong araw po ng Sabado na mararanasan sa malaking bahagi po o kanlurang bahagi ho ng ating bansa. Ngayon pong hapon hanggang bukas ho ng hapon ng Linggo, meron ho tayong inaasahan na 100 to 200 mm sa dami ho ng pag-uulan diyan po sa may Zambales, Bataan at Occidental Mindoro. Medyo madami yung ulan na yan. Kaya yung mga low-lying areas, kailangan mag-asikaso. Huwag magtapon ng basura kung saan-saan. Ayusin yung mga drainage. At meron naman tayong 50 to 100 mm sa dami ng pag-uulan ho na aasahan sa may Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, kasama ang Abra, Benguet, Tarlac, ilang bahagi ho ng Pampanga, Bulacan, Metro Manila, Rizal, Cavite, kasama ang Laguna, Batangas, Oriental Mindoro at Antique. Maraming mga kababayan ang nagme-message po sa akin sinasabi, sobrang tagal naman mawala ng pag-uulan, sobrang perwisyo na sa aming lugar. Yan po ang sinasabi. Kung etong habagat o yung ulan po na nararanasan natin o heavy rainfall warning ay perwisyo sa ibang lugar, biyaya naman yan sa ilang bahagi ho ng Bulacan, lalo na sa Angat Dam na kinakailangan po
ng sapat na tubig para masuplayan yung mga lugar na malapit doon. Pero alam nyo, pagka sobra-sobrang ulan talaga, minsan ay nagiging perwisyo na ito, lalo na po sa mga bahaing lugar. Kaya mag-ingat po tayo mabuti. So meron pa po tayong mga heavy rainfall warning na apektado po, no? Pagdating po ng Sunday ho ng hapon hanggang sa Monday ng hapon, meron po tayong 100 to 200 millimeters na dami pa rin po na pag-uulan ang aasahan sa may Ilocos Sur, kasama po ang La Union, Abra, Benguet at Zambales. Bahagyang bababa yung dami ng ulan sa 50 to 100 millimeters sa dami ng pag-uulan hapon ho ng Linggo hanggang sa Lunes ho ng hapon. Dyan sa Ilocos Norte, Pangasinan, kasama ho ang Apayao, ang Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Nueva Vizcaya, Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, kasama ang Pampanga, at Occidental Mindoro. Ganito po ang mangyayari. Bakit ba sobrang tagal ng habagat? Kasi po, no, simula nung pumasok itong Typhoon Dolphin, nagkaroon ng tinatawag na rapid intensification o mabilisang paglakas po ang habagat. At yan ay dahil sa Typhoon Dolphin. Kung mahinang bagyo naman, hindi naman yan kayang palakasin ng ganyan. No? Ngayon, dahil nasa peak pa rin ang habagat o southwest monsoon, tuloy-tuloy pa rin ang pag-uulan nito. Pero masyado bang matagal kung aabutin yan sa hanggang sa third week po ng August? Actually, hindi po. Karaniwan kapag habagat talaga o habagat season, halos buong man talaga yan nagpapaulan. Pero tandaan nyo mabuti, basta walang pumasok ng mga bagyo sa mga susunod po ng mga linggo, walang ma-develop na malakas na bagyo, mangyayari naman yung tinatawag ho natin na monsoon break o pansamantalang paghina o pagkawala ho ng habagat. Pagka nangyari naman yon, papasok naman o magkakaroon naman tayo ng maalinsangang hangin na manggagaling sa karagatang Pasipiko. Yun yung tinatawag natin na easterlies. Kapag meron tayong easterlies, medyo magiging mainit ang panahon, maaraw sa umaga, sa tanghali, and then sa hapon naman yung mga pag-uulan. At pag merong easterlies, mas aktibo ang mga local thunderstorms na magpaulan sa hapon po at sa gabi. Ngayon naman, naglabas ho ang pag-asa na tinatawag ho natin na tropical cyclone threat potential. Ito yung sinasabi kong posibleng maging kasunod, kailangan natin i-monitor para maabisuhan ko ho kayo ng maaga. Hindi ho ito pananakot dahil lumabas naman talaga. Alam nyo, mas maganda na handa ho tayo at para alam natin yung gagawin. Yung way ko ng pagre-report, ganito lang, no? Ganito lang po talaga yung boses ko, hindi po ito nananakot mga kababayan. Kilala po ako ng mga viewers ko. At ito ho, sa pagitan ho ito ng August 8 hanggang August 12, may lilitaw na panibagong sama ng panahon. Actually, kung makikita nyo sa ating monitoring screen, meron na ho tayong nakikita dyan. At meron nga ho tropical storm, no? Dyan sa labas ng PAR. Pero iba naman yung direksyon. Pwede kasi magkaroon ng epekto yon kahit hindi papasok sa PAR. Mamaya aalamin natin yan. Sa pagitan naman ng August 13 hanggang August 19, etong panibagong sama ng panahon na nakikita natin sa radar ay may chance ang pumasok sa ating PAR o Philippine Area of Responsibility bilang low chance na category po ng low pressure area. Pag low chance kasi ang category ng LPA, no, ay pwedeng malusaw ito o maging unlikely, pwedeng lumakas sa pagiging tropical depression. Tandaan nyo na ang susunod na bagyo ay tatawagin pong bagyong Neneng kapag ka nabuo o na-develop po sa ating Philippine Area of Responsibility. Pero ang mga bagyo ay meron pong mga international name. Kaya ini-explain kong mabuti na huwag kayong maguguluhan kung biglang may lumabas po na pangalan ng bagyo na hindi po sukat doon o hindi akma doon sa alphabetically na inilalabas po ng update po ng pag-asa. Ngayon, tignan natin yung sinasabi ko na bagyo na nasa labas ng PAR. Nasa ating screen makikita nyo. Merong international name na Chan Hom at yan po ay nasa tropical storm category. Malayo naman yon, pero tulad nga po ng Typhoon Dolphin na malayo din, lumapit sa ating PAR. So hindi naman natin nakikita na papasok o lalapit sa PAR yan, pero still nagiging banta siya sa PAR malapit po sa atin. At ang tendency kapag merong bagyo sa labas ng PAR, yung mga cloud cluster na iipon po sa labas. Ganito po, no, para mas maunawaan natin. Kapag matagal po walang pumapasok na bagyo sa loob ng ating PAR o Philippine Area of Responsibility, yung mga moisture, mga cloud cluster o kumpul ng kaulapan sa labas ng PAR ay naiipon. Kaya yung mga bagyo na papasok sa ating PAR kapag matagal na wala ng bagyo, inaasahan na yun magiging mas malakas. Ngayon po,
idagdag ko at i-explain ko sa inyo mabuti ang iba't ibang kategorya ng mga bagyo. Importante ito para malaman natin. Hindi yung kapag sinabing may bagyo, akala agad super typhoon o typhoon o malakas na bagyo. Merong mga mahihina para hindi tayo matakot. Ang mga bagyo sa atin ay inaabot hanggang category 5. Ang category 1, tinatawag nating tropical depression na merong lakas ng hangin o bilis ng hangin na 39 to 61 kilometers per hour. Yung category 2, yung tropical storm naman na meron pong lakas ng hangin na 62 to 88 kilometers per hour. Ang category 3 naman natin, merong 89 to 117 kilometers per hour na lakas ng hangin na tinatawag yan na severe tropical storm. Ito yung nakakatakot. Yung category 4 at 5. Ang category 4, yung typhoon category na merong lakas ng hangin na 118 to 184 kilometers per hour. Yung category 5, ito po yung 185 kilometers per hour pataas hanggang 250 pataas po yan na lakas ng hangin at yun po yung tinatawag natin na merong life-threatening na lakas po ng hangin. Pero ito, no, mas maunawaan natin na ang mga mahihinang bagyo, maraming ulan na ibinibigay tulad po ng dating bagyong Maymay. Ang mga malalakas naman na bagyo, hindi ganun kadami ang ulan pero sobrang lakas ng hangin. Mapaminsala po talaga. Kaya itong habagat, hindi naman natin ito dapat kainisan. Dapat nga ipagpasalamat natin ito dahil sobrang tuyong-tuyo tayo ng mga nakarang mga buwan. So wag niyong sabihin na perwisyo yan dahil yan ay nagbibigay ng tubig sa mga kababayan natin. No? Meron kasing iba't ibang sitwasyon pero dapat i-consider din natin yung ibang mga kababayan natin. So ang habagat, hindi naman yan magbibigay ng mga malalakas na hangin. Puro ulan lang naman yan. Hindi rin naman ganong kalakasan. So kung mag-aasikaso tayo, hindi tayo mapeperwisyo. Ito po, bigyan ko muna kayong paalala. Ang unang gawin natin, mag-antabay pa rin kayo sa weather update ni Kuya Francis. Halos araw-araw ho tayo may update kahit pagod na po. Madaling araw pa lamang. Yung iba talaga, sila Tatay Ba, marami po tayo, sila Ma'am Jackie, talaga pong tsatsaga na manood sa channel natin. Pangalawa, dapat meron pa rin po tayong go bags. Hindi po porket wala na yung bagyong Maymay at nakalayo na yung Typhoon Dolphin, maghanda pa rin tayo dahil inaasahan ngayong Agosto nga, no, ay may mga bagyo pa rin paparating pagkatapos ng Maymay. Actually, pangatlong bagyo na nga po yata tayo. Itong bagyong Maymay o pangalawa pa lamang po, no, ngayong Agosto. Sa Agosto kasi 2 hanggang 4. Yung isang paalala ko pa, i-safety natin yung ating mga importanteng gamit, mga dokumento at papeles sa mga lugar ho na hindi mababasa. Yung mga bahay natin, mga bubong, i-double check nyo, baka mamaya may mga tulo ay makaligtan natin kasi mahirap ngayon, tuloy-tuloy ho ang mga pag-ulan. Mag-imbak at mag-stock din po tayo ng pagkain na tatagal po ng pang ilang araw. Tulad ng aking sinabi, ang habagat ay hanggang sa 3rd week ng August. So kung meron tayong budget, mag-stock po tayo ng medyo maraming pagkain. Kahit yung bigas, mga delata, pang emergency kasi yan kung sakaling malakas ho ang pag-uulan. At ito pa po, no, kinakailangan din na ipag-pray natin sa Panginoon na ito pong panibagong sama ng panahon na ating namomonitor diyan po sa may bandang silangang bahagi ng ating bansa ay hindi po maging malakas na bagyo o maging typhoon o super typhoon. Karaniwan kasi pag mga super typhoon, lumilihis na yan sa ating Philippine Area of Responsibility. Hindi siya tumatama sa ating landmass, pero yung mga mahihinang bagyo, karaniwan nabubuo na yan sa loob ng PAR. Kung hindi man, bilang isang LPA, papasok sa atin, tatawid bilang isang tropical depression. Mas maganda ho yung ganito na nangyayari sa atin, lahat ng mga bagyo lumilihis. Siguro po, no, sa estimate natin, ng mga nakarang update sa mga data na ating nakuha, sa 10 bagyo, nasa 1 hanggang 2 lamang ang pwedeng maglandfall sa mga typhoon o super typhoon category. Taon-taon ho yan. So huwag tayong masyadong kabahan. Lalo na ho ngayon, kailangan pa rin natin maging maayos po, no, sa ating tahanan. At muli, summarize natin yung ating pong lagay ng panahon ngayong araw po ng Sabado para sa mga aalis, no, pupunta sa trabaho, yung mga magsha-shopping, wala po tayong pasok ngayon, Sabado ho. Ito ho, ulitin natin, ang pangunahing weather system pa rin natin ay ito pong habagat o southwest monsoon sa may kanlurang bahagi ng Luzon, kanlurang bahagi ng Visayas. Parting Mindanao, localized thunderstorms na nakakaapekto. Meron din tayong banta, no, ng paparating na sama ng panahon pero medyo malayo pa. So kailangan nating i-monitor at bantayan yon para malaman natin kung magiging malakas o magiging mahina para lagi ko kayong ma-i-update, no, sa pinakasariwang update natin sa lagay ng panahon kung yun ay magiging bagyo. Kaya naman minsan i-advance ng update ni Kuya Francis, meron po tayong iba't ibang mga source at sa Japan Meteorological Agency, mas advance po yung data na ginagamit o mga radar.
Minsan nakikita hanggang 5 hanggang 7 araw yung paparating po na sirkulasyon ng sama ho ng panahon. At bago ko tapusin ang ating update, magbibigay po muli ako ng ating Bible verse o memory verse ngayong araw po ng Sabado. Ang ating Bible verse po ay matatagpuan po sa unang Korinto 10:13 at ito po ang sinasabi: wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipapahintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. So yung mga bagyo, super typhoon, yung mga pag-uulan, taggutom, yan ay hindi ibibigay sa atin ng Diyos kung hindi natin kakayanin. Ang kinakailangan natin is pananampalataya sa Kanya at pagtitiwala. Sa lahat po ng gagawin natin, kailangan isanggunin natin sa Kanya, ipag-pray natin. Kung may mga bagay naman tayong kailangan, ipahihingi natin sa Kanya, ipag-pray natin, be specific ko kung yung anong gusto natin. At uulitin ko, lahat naman tayo may problema, iba-iba nga lang po, no? Hindi yan ibibigay ng Diyos kung hindi nyo po kakayanin, kung hindi natin kakayanin. Tayo mga Pilipino, matatag tayo at matindi ang ating pananampalataya sa Diyos. Kaya naman sa mga paparating pa na sama ng panahon, kinakailangan magtulungan tayo at manatili po tayong palaging maayos at ligtas. Yan lamang po ang ating latest na update sa lagay ho ng ating panahon. Ako po muli si Kuya Francis, ang inyong tagapaghatid ng balita ngayong araw po ng Sabado, August 8, 2026. Maraming salamat po at God bless po sa inyong lahat.